Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, meron na palang tatlong mga Pilipino ang nag-apply for asylum po mga kabida sa iba't ibang bansa. Matapos po silang umalis dito ho sa Pilipinas on a common ground. Ano po itong common ground po mga kabida? Takot po sila sa possible political persecution na gagawin po daw ng gobyerno laban po sa kanila. Okay? Now, nakita ko lang po ito pong post ni Sas Rugando Sasot po mga kabida sa kanyang Facebook page, kung saan po dito ko po nalaman na tatlo na palang mga Pilipino ang nag-apply for asylum. Okay? Pero bago yan, i-define po natin muna ano po itong asylum. Kasi we commonly hear that as of today, ito pong asylum. Okay? Lalong-lalo na po dito ho sa ginawa po ni Attorney Harry Roque, mga kabida. Nag-apply po siya ng asylum sa the Netherlands. Okay? Matapos pong nagtago po itong si Attorney Roque, bunsod po doon ho sa warrant of arrest po mga kabida na inisyu po ng Quadcom laban po sa kanya. Okay? Dahil hindi ho siya sumipot doon po sa hearing po ng Quadcom sa House of Representatives. Okay? At napag-alaman na lang po natin lately, biglang lumabas po itong si Roque in physical, okay, na nandyan na pala sa the Netherlands. Matapos pong dinala po itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kabida sa The Hague after he was arrested dito ho sa Pilipinas. Okay? Ano po itong asylum? Okay, base ho dito sa dictionary po mga kabida, ang asylum is the protection granted by a nation to someone who has left the native country as a political refuge. Ayun. So ang ibig sabihin po ng asylum, isa po itong remedy mga kabida na pwede ho siyang magpakupkup ng isang bansa, okay, after he fled or she fled mula sa kanyang native country. Dahil ho, takot po siya sa possible persecution po ng kanila pong gobyerno. Okay? Ito po yung ibig sabihin po ng asylum. Alright. Okay. Dito ho tayo sa post ni Miss Sas Rugando Sasot. Okay? Nabasa ko lang po ito kanina at actually posted po ito mga kabida 8 hours ago. Ito hong kanyang post about tatlong mga Pinoy na nag-apply na pala for asylum sa iba't ibang bansa outside the Philippines. Okay? Sabi po niya dito, babasahin ko lang po tatlo na pala at least ang nag-apply ng asylum because of well-founded risk of persecution or harm under the BBM admin. So binanggit po niya dito ang Marcos administration na yung dahilan po kung bakit umalis po itong mga taong ito, yung tatlong Pilipino, dahil takot po sila sa possible persecution po mga kabida ng gobyerno. Okay, sino-sino po itong tatlong mga Pilipino? Una, okay, Sheena and some of her kids, partner of Lisa Marcos' friend, Francis Chua. The distressed mothers issue whose children were extracted from Turkey using ISAF. Hindi ko alam kung ano po yung kaso po ni Sheena, ano po yung kanya hong kasalanan, kung bakit po umalis po ng Pilipinas, at bakit takot po siya sa possible persecution. Basta ang ginamit lang po dito ni Miss Sasot po mga kabida, umalis po siya ng Pilipinas, nag-apply po siya ng asylum, at ang sabi po niya dito, distressed mother issue whose children were extracted from Turkey using ISAF. Hindi ko alam kung yung ISAF na ginamit po niya dito, okay, yung ISAF ng Armed Forces of the Philippines, yung Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, Hindi ko alam kung ito ba yung ISAF na ginamit po niya, dito. Now, Sheena applied for asylum in Belgium, okay? Fortunately, yung kanya hong application po sa Belgium po mga kabida, na-approve po, okay? So, meaning, granted po yung kanya hong asylum, Pangalawa po, ito, familiar po sa atin, si dating Congressman Arnie Teves po mga kabida ng Negros Oriental. Alam naman po natin mga kabida yung kaso po ni Teves,
siya yung naging principal suspect po mga kabida sa pagkamatay po ni Governor Roel Digamo, ano? At yung kanyang mga kasamahan doon po sa loob mismo ng kanyang bahay, kung saan po sila po ay binaril po mga kabida ng mga armadong kalalakihan, ano po. At yung tinag po doon na nasa likod ng naturang karumal-dumal na pangyayari po ay ito pong si Congressman Teves po mga kabida. Umalis po si Teves mula sa Pilipinas at nung una hindi natin alam kung saan po siya nagtago, ano? Pero lately po napag-alaman na nasa Timor-Leste pala ito, ano? Doon po siya nagtago po sa Timor-Leste. Now sinubukan po ng Pilipinas mga kabida na kunin po si Teves sa pamamagitan po ng extradition request, subalit ito po ay tinanggihan po ng gobyerno ng Timor-Leste. At sinubukan po na arestuhin po itong si Teves sa pamamagitan po ng red notice po mula sa Interpol. Okay? Pero nabigo pa rin, ano? Tinanggihan po ng gobyerno ng Timor-Leste ito pong red notice po ng Interpol. Kaya si Teves ay nananatili pa rin dyan ho sa Timor-Leste mga kabida. Yung kanya hong asylum approved na rin. Okay? Approved na rin. According dito ho sa post po ni Sas Rogando Sasot. Yung pangatlo po mga kabida, yung sinabi ko po kanina, no, si Attorney Harry Roque, ano? Si Roque po ay nag-apply for asylum diyan ho sa Netherlands. Kasi ho ang kanya hong ground takot po siya sa political persecution po ng mga opisyal po dito sa Pilipinas. Unang-una po, meron po siyang kinakaharap po mga kabida na investigasyon, ano? Diyan ho sa House of Representatives. Subalit siya po ay tumakas, hindi na po nagpakita at yun, naglabas po ng warrant of arrest yung Quadcom, I mean, ano? At yun, si Roque pala ay nakaalis na po ng Pilipinas kasama di umano yung kanya ho daw asawa. Okay? Now, lately lang po nagpakita po itong si Roque at napag-alaman po natin andyan na pala sa the Netherlands, ano, dahil ho sa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, no, matapos po siyang arestuhin po mga kabida ng mga otoridad ho dito sa Pilipinas at dinala po dyan ho sa International Criminal Court. At sabi po niya lately, doon ho sa kanyang statement po sa media, ay hindi na po daw siya magtago, ano, dahil naka-apply na po siya ng asylum. Pending yung kanya hong asylum application, on process na po. Pero meron pong mga usap-usapan po, baka daw hindi po ito ma-approve kasi ho, unang-una, iba-block daw ito ng mga anti-Duterte supporters, yung gusto kong maparusahan daw itong si Roque dahil ho sa Pogo, ano po mga kabida, no? In fact, meron pong nilaunch po mga kabida na online campaign. Ito pong mga against dito ho sa asylum po ni Roque, ano? At gusto ho nilang harangan po ito mga kabida yung kanyang asylum application dyan ho sa the Netherlands. Dito ho sa post po ni Sas, ang sabi po niya dito, number 1 and number 2, meaning si Sheena at saka itong si Teves will be influential in Roque's application for asylum as it establishes climate of persecution and harm under BBN administration. So, itong dalawa po, si Sheena at saka ito pong si Congressman Teves, malaking bagay po ito, no? Dito ho sa application po ni Attorney Roque. Dahil ito pong dalawa ang magpapatunay po na meron talagang political persecution laban po sa mga kalaban po ng Marcos admin, ano, as written dito ho sa post po ni Sas Rogando Sasot po mga kabida. Okay, so titignan na lang po natin ito kung ano po yung magiging ending po dito ho sa application po ni Attorney Harry Roque po mga kabida. Basta, ito lang po, ano, nagpapasalamat po tayo kay Sas kasi napag-alaman po natin na 3 Pinoy na pala yung umalis ng Pilipinas at yung common ground po nila is ito pong possible persecution po ng Marcos administration po mga kabida. So kung
titingnan natin yung post po ni Sas Rugando Sasot. Para bang pagkalaban ka ng gobyerno, talagang possibly mape-persecute ka, no? Kumbaga, hahabulin ka talaga, no? Kasi sinight po nila dito, based dito ho sa mga comments, ito pong nangyari po sa mga Duterte po mga kabida, no? Unang-una, si Vice President Sara Duterte ay inimbestigahan doon ho sa kanyang confidential fund, and then later, in-impeach, okay? At yung kanya hong impeachment complaint ay nasa Senado na po, ano? Pangalawa po, ito pong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, unang-una, inimbestigahan po ng Quadcom doon ho sa kanyang war on drugs. And then lately po, naglabas po ng warrant of arrest ito pong ICC. At ito, inuli si Digong at dinala po sa International Criminal Court. Meron pong usap-usapan na pwede ho siya mag-apply ng interim release. So balit tila hindi ho nag-sink in sa gobyerno yung possibility po na makipag-cooperate po itong Pilipinas sa International Criminal Court for possible interim release po ng dating Pangulo, mga kabida. So para po sa inyo, anong tingin po niyo dito? Pagkalaban ho ba ng administrasyon, ito yung sasapitin, no? Political persecution? Alright? You can comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.